So, firm believer ako na if you're given with a lot of talent, you're meant to be fruitful, to help others, and to be a faithful person, 'di ba? Faithful steward of what God has given you. And hindi lang siya pera, talino rin, um, talent na mag-code, ganyan. Kasi kung i-maintain mo, sayang yung binigay ni Lord na utak sa'yo. Correct. Yeah. So, yun, be fruitful. And at the end of the day, pag namatay ako, wala naman titingin ng bank account ko. Ang titingnan ng hindi nga ng tao ni Lord is, anong ginawa mo sa binigay ko? Ano yung value na Oo. nabigay mo? Yun. I agree. Artificial intelligence is becoming more powerful every day. Pero the real challenge is not just building AI. It is making it useful, trustworthy, and relevant to real people. In this episode, kasama natin si Sophia Nicole C., the founder and CEO of Sophie AI, and Mark Ian Escobar, the company's CTO. We talk about how they build an AI company for Filipino businesses, how they train AI to understand local language and culture, the challenges of being a young founder and a technical leader, and what it really takes to build an AI product that solves real business problems. We also discuss their journey as a CEO and CTO, the pressure of building in a fast-changing industry, and whether localization is enough to become a real competitive advantage. This is Sophia C. and Mark Ian Escobar. Hello mga bossing, this is Boss Ron, and today our guest is Sophie and Mark ng Sophia. Hi! So ngayon mga bossing, usually Mark and Sophie, nag-i-start ako sa spicy question. Ngayon, nire-relate natin siya dito sa Sophia. Do you think ba yung mga businesses is kailangan talaga ng chatbot? Yes, definitely. Especially ngayon. Kasi here in the Philippines, pag nag-post ka, 299, magtatanong pa rin ang mga tao ng HM mo. And ang problema sa mga businesses, hindi realistic. Kahit ako nga, personal inbox ko lang, hirap na ako replyan lahat. Aminin. And then, syempre, lalo na yung mga business owners and yung mga tao nila, di ba? Parang, ang hirap maging online palagi. Today, we live in the day and age where instant is the new expectation. Hindi na reasonable na business ka, pero 2 hours later ka may reply. Di ba? That's why kailangan na natin i-AI. Kasi syempre, hindi lang naman pagsasagot yung roles ng mga tao sa business. That's only a part of it. So, kaya kailangan ng AI chatbot is para whether 2 a.m., 11 p.m., or 5 a.m. ng madaling araw, nag-chat yung customer mo, instantly, in a few seconds, may magre-respond sa'yo. And ang importante, bakit AI? Pwede namang ibang automation Marami Correct. naman out there. Correct. Hindi naman new, right? Correct. Ang importante is human-like siya. And dahil nandito tayo sa Pilipinas, di ba? Kailangan conversational siya. Kaya niya magbisaya, Ilocano, pag sinabi, D2 na ako, na D tapos 2, kaya niya mag-respond. And hindi lang mag-respond accurately, pero in a very empathetic way na pasok sa target market. Kaya yung clients namin, imbes na let's say, transfer to human, hindi alam ni AI yung sagot. Imbes na, our team will get back to you or you've been transferred to human agent. Pagmasa yung target niya, sasabihin niya, sige po, check ko po with the team. Yung sige po niya is CGE space PO. So, kailangan conversational kasi people don't like Robotic. being robotic or AI generated. Na-try mo na mga ganon. I'm sure, na-try ka na. Tapos napikon ka. Diba? Talk to human na lang, talk to human. Okay. Pero pag ganon ang reply sa'yo, sige po, check po namin with the team. CGE ang sinabi. So it's more on how you create the chatbot. So kumbaga, yung chatbot hindi siya useless, robotic. It really depends on how you make the chatbot. Yes. How you prompt it, Okay. Sige, mag-start naman tayo sa Sophie kasi right now, kaya ako tinanong yun kasi yun yung pinaka-related dito sa business nyo. Alright, so ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nabuo si Sophie AI. Kasi ano ba yung idea behind it? Bakit nyo in-start yung startup na Sophie AI?
Okay. So, yun, nakita namin yung problem kasi yung family ko nasa e-commerce industry. So, familiar kami na, ayun, ang daming chat and ang hirap sagutin lahat. At Mm. nagagalit palagi yung mga customers pag ang tagal mo sumagot. So, sabi namin, uy, may AI. Noong time na yun si ChatGPT pa lang yung sikat, year 2024. Oo. Well, hindi pa ako masyado familiar sa iba-ibang LLMs na Oo. available out there. College student ako. Last internship ko nung time na yun. Mhm. Tapos doon ko sinabi, uy, parang may opportunity. Sige, try natin. Yun. Syempre maraming risk pagdating sa startup. So sabi ko, sige habang bata pa. Mhm. Para pag nag-fail, sabay lang pag-graduate na ako talaga. Mm. Sabay ko lang yung mga kaibigan ko. At least na-experience mo na, Oo. no? Yun. Oo. Pero thankfully, things worked out. We're here today. Happy clients naman yun. Ikaw naman, Mark, ano yung naging, bakit ka naman napapayag ni Sophie na maging part ng Sophie AI at gawin tong project na to? Okay. So, yung lore, sabihin ko natin. So, may kasi, 2024, pumasok na ako sa Sophie. So, actually, hindi ko siya first choice. Mhm. Parang plan B ko na lang siya. Kasi nagde-decide ako doon kung tatanggapin ko yung isang work na offer sa isang ride-hailing app as junior programmer. Mm. Sa Antipolo. O yung sa Quezon City na 5 days lang. Kasi nisip ko, taga Batangas ako eh. Taga Batangas ako. So, yung 6 days na trabaho dun sa isang ride-hailing app na yun versus the 5 days, yun naging deciding factor ko. So, Di nga alam. Pag-start up. hindi ko alam. Startup pala yung papasukan ko. So, syempre ako, ginawa ko na lang din. Tapos, hindi pa kasi uso nun yung mga yung mga state-of-the-art models talaga. Katulad nila, nandun na yung mga large LLM providers na sina ChatGPT. Pero yung mga models nila before, yung naabutan ko is yung 3.5K turbo pa, which is sobrang hirap. Nag-start ako as QA, no? So, parang siguro kada araw nakakahanap ako ng mga 20 bucks, pabalik-balik ako dun sa nagbo-prompt engineer talaga sa amin. So, ayan, parang na-curious ako. So, mostly, basa ng mga documentations ng LLM providers kung paano gumagana yung nila, yung mga models nila. And then, eventually, nagsasuggest na ako dun sa mga prompt engineers namin na baka mas better na ganito yung way na gawin natin. Hanggang sa yun, upskill, yun yung masaya sa startup. Yung nakapag-upskill ka talaga na freely, na magagawa mo yung gusto mo ng hindi ka nape-pressure or parang wala kang hinahabol na kahit ano. So, yun nga lang, mabagal yung progression. Pero yun, ngayon, ilang clients, Is it worth it? worth it. So, worth it, yes. Yeah. Ano, papalakas ka ata eh. Hanggang sa, ayun, under kasi ng leadership ko sa Sophie, naging, member kami ng Google Cloud for Startup. Oo, nakita ko yan. Naging member kami ng NVIDIA Inception Program. And ngayon lang, na rin kami, AWS for Startup. Yun. Ayan, okay. This really good next question. Paano nyo na-achieve yan? Kasi syempre, marami rin nagtatry na mag-build ng startup. Yes. No? Especially with AI related. Mm-mm. Ngayon, sa akin nagulat ako, nakikita ko yung mga post nyo na nyo nga yan sa Google, sa NVIDIA, ngayon sa AWS Sa naman. AWS. So, ano yung naging strategy nyo or ano yung naging way nyo para makuha yung mga ganong klaseng offer from them? Well, siguro kung ako, sasagutin ko yun is, mostly kasi yung tanong nila sa qualification is more on, ano yung mga problem na nasolve nyo na sa Pilipinas. So, parang, yun yung naging, syempre, parang yun nga, dati, lagi kong kinikwento kapag nasa qualification, nag-start lang kami sa na mga chatbots, nag-start lang kami sa ganun, hanggang sa nakakuha kami ng mga franchise na umabot na ng mga 120 branches yung nilalagyan namin ng chatbot. So, ayun, parang yun yung naging siguro qualification na binigay sa amin ng mga providers na yun, ng mga service providers na yun na, okay,
sige, bigyan natin ng chance to Yeah. startup na to na makapag-scale Mm. habang, ayun, siguro yun yung ano ko. Siguro sa business side, ang sinasabi ko importante. Kasi lahat may magandang Ideas. ideas. Yes. Like, as in, siguro pag nag-post ka ng TikTok o comment nyo yung mga startup ideas nyo, thousands of startup ideas. Correct. Pero, I think what makes Sophie AI different is, naniniwala ako na there are no $1,000,000 ideas. Only $1,000,000 executions. Mm. So, siguro, that's why nakuha rin namin yun. Kasi may proof na kami na kaya namin. Hindi lang namin sila finid ng idea na, oh, this is our plan, this is what we can do. Pero this is what we did, and we want you to be part of what we will become. Kumbaga, it's clear yung problem statement and the solution na gusto nyong gawin. And may proof na Proof, kaya yes. namin Grabe i-execute. naman nga. Kasi honestly, kunyari, chatbots, right? Hindi naman siya bago eh. Marami naman pwedeng and hindi siya grand idea, right? Right. It's so simple. Pero ayun, it's not in sa idea, nasa execution mo siya. Kaya mo ba siya gawing human-like? Yes. Okay. Sige, pagdaanan naman natin, syempre, before to mangyari, like yung mga Sophie AI, yung mga ventures nyo right now, yung mga success, syempre may mga journey kayo niyan. So, balikan natin yung journey nyo from the past, kung paano ba kayo nag-start bago kayo naging founder ng Sophie AI. Okay, so actually, yun, as I mentioned kanina, marami akong internships kinuha nung college. Naka-4 na internships ako, as in, Grabe. todo yun, aside from side hustle. So, may pagka-hustler. Grabe. Pero kasi, doon ko rin na-realize na, okay, gusto ko magnegosyo. Kasi, alam ko na growing up na magnenegosyo ako. Pero akala ko, mag-work muna ako, tapos pag stable na, tsaka ako magta-try. Kaso lang, nung nakita ko yung AI, sabi ko, uy, may opportunity dito. And syempre for me, as a, non-tech founder, very terrifying siya, 'di ba? Kasi, kunyari, ikaw, confident ka kung mag-start ka ng startup kasi you know you can execute. Ako, leap of faith talaga siya for me. Kasi, sabi ko, wala akong alam sa tech, right? Nung nag-umpisa ako. Pero, growing up, homeschooled kasi ako. So, hindi ako pumasok ng school for 17 years of my life. Grabe. So, wala akong concept, or may concept ako, pero like, never ako pumuntang classroom, never ako nagka-teacher, mom ko lang. So, doon ko nakuha yung spirit of learning. So, kahit wala akong alam kong learnable siya. And, syempre, mixed with humility. Kaya nga nandito si Michael. Di ba? Syempre, ina-acknowledge ko pa rin yung weakness ko. That's why, when building a team rin, sabi ko, ng Sophie AI, marami kasi nagsistart solo muna. Right. Tapos, tsaka na sila mag-grow. Ako, parang binild ko muna yung Avengers ko. Yeah, grabe. Yun. So, Avenger number 1. Yun, dito. Kasi, ayun, ang pagbe-build ng isang tech company, sabi ko kasi, may belief rin ako na, if ikaw lang mag-isa, hindi yan negosyo. Work yan, freelancing yan. So, kaya naging Sophie AI siya is because of the team behind it. So, yun, from a non-tech, medyo leap of faith siya, pero sabi ko kasi, learnable. Learnable. Everything's learnable. And, super grateful rin ako sa team kasi pag may mga hindi ako alam, syempre nung nag-start ako ng Sophie AI, hindi ko alam kung ano yung MCP, Yes. yung mga, API, kasi gano'n. Nanonood pa siya ng mga, alam mo yung sa TikTok, yung explained by Yun. Pero, dito, may firm belief ako na everything's learnable basta you put in the work. Pero also, you can't do it alone. Hire people that are better than you or onboard people who are better than you. Kasi, kung ako lang nagtatry mag-learn, kung hanggang saan lang alam ko, yun na yung bottleneck ng startup. Pero kunyari,
Ito lang alam ko, nadagdagan si Mark. Dalawa kami, pwede kaming mag-expand. Ako sa business side, siya sa tech side. And both of us are better than each other in different ways. Yes, correct. I agree. Actually, sobrang interesting niya kasi usually sa nakikita ko, kung sino pa yung mga may kaya na talaga. Yes. Sila pa yung mas masipag pa na mas mag-grow pa. Kung i-compare mo dun sa iba na walang kaya. Like Sophie, we know naman na you started na may kaya si mommy and daddy. Ay, Pero 'di ba? Imagine 'yun, sobrang interesting na even though na meron na kayo, na kaya mo na mabuhay kasi kaya ka na i-provide ni mommy and daddy, you still umanap ka pa rin ng paraan na gusto ko umakyat ako ng sarili ko. Mag-hustle ako ng sarili ko, which is sobrang rare makita sa ibang mga mayayaman na mahirap siya kasi yun nga, parang may option ka to be comfortable. Like, ah parang pagkausap ko si Mark, minsan, di ba, 4 a.m., 3 a.m., magkausap kami, nag-work. Di ba, parang, wait lang, ba't ko ito ginagawa? Pero I believe in the concept of stewardship. hmm. So, sa Bible, familiar ka sa parable of the talent. So, yung parable of the talent, may master, tapos may 3 servants siya. Yung isa, binigyan ng 5 talents, yung isa 2 talents, yung isa 1 talent. Tapos yung 5 talents, immediately, dinoble niya. Nag-work siya, yung 5 talents, ginawa niyang 10 talents. Yung may 2 talents, naging 4 talents. Tapos yung third one, tinago niya. Dig siya, tapos tinago lang niya. Mm. Yung talent niya. Tapos dumating yung master. Pagbalik ng master from his journey, yung servant na may 5 talents, binalik niya ng 10. Yung binigyan ng 2 talents, binigyan niya ng 2. And ni-reward sila nung master na yun. Sinabi niya, well done, good and faithful servant. Pero yung isa, hindi nga niya ginastos hindi nga Hindi niya sinayang, ginalaw. hindi pinang-inom or Ah. anything. Tinago lang niya yung talent niya. Pinunish yung servant na yun. Ang ano nga is, medyo harsh, pero sabi nga wicked and lazy. Dun sa servant na yun. Hindi naman sinayang ng servant na yun yung talent niya. Minentain lang niya. So, firm believer ako na if you're given with a lot of talent, you're meant to be fruitful. To help others and to be a faithful person, diba? Faithful steward of what God has given you. And hindi lang siya pera, talino rin, talent na mag-code, ganyan. Kasi kung i-maintain mo, sayang yung binigay ni Lord na utak sa'yo. Correct. Yeah. So, yun, be fruitful. And at the end of the day, wala naman titingin, pag namatay ako, wala naman titingin ang bank account ko. Nang titingnan ng hindi nga ng tao ni Lord is, anong ginawa mo sa binigay ko? Ano yung value na Oo. nabigay mo? Yun. I agree. Ikaw naman, Mark, ano naman yung naging journey mo? Ayan. Siguro yung sa akin, since yung time na yun, yung AI, sobrang new pa rin. So parang sa akin, sobrang bumpy kasi nag-start ako as QA lang. So parang I have to climb up or upskill talaga na kailangan kong gawin to, kailangan kong aralin to kasi walang mangyayari sa Sophie kung hindi namin i-upskill or hindi kami magkakaroon ng ganitong klaseng mga tech stuff, for example. Kasi dati lahat talaga sa Sophie is puro vibe coding lang. As in, vibe coding lang. In-expose mo tayo, Pero totoo naman. Hindi, yes. Para lang alam kong Yeah. yeah. So, ngayon kasi hindi na pwede 'yon. Kasi kung small to medium enterprise, hindi rin pwede 'yon. Parang hindi natin pwedeng gawin 'yun sa mga business kasi nagtitiwala sila sa atin. Yes. Lalo na ngayon, eto,
papasok na tayo sa enterprise. Pero secret na lang muna. pero secret pero sinabi ng konti, no? Ayun, so, kailangan na parang, pero dun sa, dun sa overall journey talaga, sobrang naging bumpy sa akin. Parang, may mga time na, for example, kahit alam ko na 8 hours lang yung work ko sa Sophie, kailangan ko mag-extend ng oras kasi gusto kong tapusin. Gusto kong, parang yung passion ko talaga. And, yun na nga, sinimulan ko na sa startup. So, parang gusto kong mag-contribute din na ng malaki sa Sophie. Lalo na nung, sa totoo lang, takot ako na magsalita sa mga business before. As in, hindi ko kayang humarap sa mga business na hindi ko kaya mag-suggest ng architecture sa kanila, ng pwedeng solutions ng mga dun sa mga problema nila. Ngayon, nagagawa ko na yun. As in, parang minsan ako na yung sumasalo ng discovery call ni Sophie na sige, may pain point yung business nyo. I-solve natin yan. Bibigay yung trust na kailangan ng mga business na yun. So, yun. Parang yun yung naging journey ko. Parang more on, ang mahirap sa akin yung communication talaga. As in, yun yung parang ngayon yung ini-improve ko pa over the time. Kasi iniisip ko na yun nga, pumasok na kami dito sa enterprise. So, minsan, kailangan ko nang humarap sa mga stakeholder, ganyan. So, kailangan ko siyang improve pa. So, yan. Pero dagdag ko lang, yung improvement niya, hindi lang sa stakeholder and communicating with them, pero sobrang na-amaze ako sa ability niya to teach and to lead the team. Yes. Kasi hindi siya madali, lalo na sa startup, na very blurred din yung job description. Sobrang magulo, di ba? Parang maganon-ganon sa startup eh. I mean, nung pumasok siya QA, tapos ngayon siya na head, diba? So talagang, tsaka, Parang siya QA ka, code and DevOps. Parang halos lahat, no? Ikaw lahat pag startup, ganun. Ayun. and syempre, iba yun on an individual level. Iba yung irarally mo yung team to also have that parang mindset. Kasi syempre, Gen Z tayo. Medyo, Tapos katulad ngayon, sabi niya kanina, 3 a.m. Chat yan sa akin. Mag-chat yan sa akin. Sabi niya, Mark, kaya ba to? Ganun. Tapos, gawin nga natin ng POC. Ganun siya. Ganun kalikat yung reels utak and Ah, memes na yung CEO selling Yes. product. Pero, yung mga ganong klase kasi, meaning lang yun, sobrang engage mo talaga. Pagka may mga ganong kang mga klaseng moment. Which is, yun talaga yung, actually, yan yung one thing na kailangan ng mga founders. Kasi pagka mga founders, hindi mo sila na hahanapan ng eagerness na, uy, may ganito. Uy, try natin to. Meaning, hindi sila engaged enough dun sa product na ginagawa. And sa startup kasi, yung first product mo is not always your last. Correct. Right? Yes. Magpipivot ka eh. Ang bilis ng AI development. Sobrang Like, bilis na yan. release lang sila ng bagong model. Kailangan-update mo na. So, talagang kailangan agile yung whole team. Which I'm grateful for na nakakausap ko siya ng 3 And yung, siguro, yung big na nagawa namin sa Sophie ngayon is ginawa na naming model agnostic yung, yung system na. Kasi, hindi pwede na isang provider lang gamitin mo talaga. Kailangan mo talagang tingnan yung benchmark. Ano lang talaga yung certain na kailangan or kung ano lang yung kailangan ng business na to. Doon ipasok natin yung tamang model para doon. Hindi yung parang blindly lang na sinabi, ChatGPT ang lakas. Sige, yun na agad. Hindi ganun nag-work. Siguro dati, ganun tayo. Pero ngayon, kailangan natin consider yung cost optimizations, mga ganun. So, yeah. That's good kasi from QA, nag-transition ka to a lead role ng Sophie AI. And syempre, hindi naman natin masasabi na pagka nag-transition ka from QA is matututunan mo na agad lahat ng bagay ng tech. And then right now, based sa mga sinasabi mo is, natutunan mo how and what are the importance of knowing those tech, especially making Sophie AI agnostic sa mga models. Kasi that's very important when it comes to this kind of technology. Okay, that's cool. Right now, ano yung biggest challenge ni Sophie AI sa inyo ngayon?
Sabihin mo. Expected to tokens. Tokens, diba? Nagtatanginan eh. No? Well, as an AI company, Ayun. tokens. Yes. Tokens. Kaya, Tokens. nag-reach out din kami sa mga rappers, din ng mga models. Baka meron silang mga startup program. Yun yung mga nilalapitan namin. So, yung sa AWS, yung binigay nila sa amin is $6,000 worth of credits. So, very good din. May ano kami, may palang runway kami. Yeah. To share lang din kasi ako, I've been building AI agents for my company. And actually, yung pinaka-challenge din namin since I believe magiging challenge nyo rin is how you compute yung mga Yes. tokens. Yes. Paano nyo ma-weigh how much you will cost yung mga clients, di ba? Yeah. Kasi pag nag-consume ba sila ng ganung number of tokens ng ganitong model, how much we consume Yes. or Yes. we cost them. Diba? So, ayun nakikita ang problem. Kaya ako siya tinanong kasi I might get some Yes. ideas from you guys. Pero mostly yung solution namin is token optimizations. Kailangan alam mo talaga na kung paano ginagawa yung context engineering. Yung prompt engineering din. Yeah. Kasi, for example, may dynamic prompt ka na nilalagay sa gitna. Nawawala na yung cache mo, di ba? So, sa mga technical na. Grabe. So, yun. Dapat, alam nyo din kung paano yung i-optimize yung token nyo. Saan nyo ilalagay yung mga dynamic na inputs, and then, I agree. Tama yun. Kasi yung prompt engineering and context engineering Yes. is two different. Yes. Yes. Na kailangan talaga maintindihan nyo, especially AI products. Yes. Sobrang important. Okay. What is the biggest lesson you've learned sa Sophie AI na nakatulong talaga sa inyo personally and career-wise? Yan. Alam ko madami yan, pero ano yung pinaka-biggest Sobrang talaga? dami. Ilang beses ko to iniyakan. No? Ayun. Hindi. Siguro as a startup founder, it's okay to fail. Failure is just an event. It is not who you are. So, sinasabi ko siya kasi it's a lesson na I've learned but still learning. Lalo na pangalan ko, Sophie. So, parang pag may nangyayari sa business, parang feeling ko pag hindi okay yung business, hindi ako Hindi ka okay. okay. Diba? So, talagang connected siya. Pero I'm learning na, okay, so, mangyari, trinay namin to. Hindi nag-workout. Move on. Like, wag mong dibdibin. Lalo na kasi as a girl, diba? Parang, ay, Mas akala ko madamdamin ng babae. mag-workout. Oo, tapos syempre, minarket mo siya, ganyan. Tapos biglang, oops. Oops. Hindi pala. Yan. Tapos, syempre, hindi lang ako yung nagpuyat at nagpagod, yung team rin. So, parang, okay na. Sige, okay. Nag-disengage tong client na to. It's okay. Move on tayo. Nung first time na meron, naalala ko, down ako ng time na yon. And I think na-experience yun ng lahat ng devs namin. Na first time na yung product na ginawa nila after a few months. Kasi, I mean, realities of business, wala namang forever. Like, Correct. most of our clients are happy with us. Pero, hindi naman lahat permanent, and minsan business decision rin nila to go with something else. So, syempre, feel mo you poured your heart into it. Yung puyat, nagkulong ng ilang araw. Sa kwarto. True story. Tayo dito. Tapos, biglang hindi mag-workout. So, parang having that emotional toughness to, saying, okay, it's okay. Move on. Event lang to. It's not who we are. Pag nawala yung isang client na yan, it doesn't mean na failed na tong company. And, ayun, lalo na nung first few clients namin sa Sophie. Kasi, syempre, pag may isang nawala, feeling mo, ang laking parte ng company nawala. So, ayun, building that emotional endurance. So, sa akin naman, siguro, yung biggest lesson is, tanggapin mo na, merong mas magaling sa'yo. Yun yung inano ko ngayon sa Sophie na, ako, alam ko na, yung Sophie, baby pa rin ako, talaga. As in, hindi ko pa masasabi na, nasa C-level talaga yung galing ko. And, kung sino yung mga taong makakatulong sa atin. Yung ginagawa ko na lang ngayon is, ginagawa ko na lang na initiative na ipasok sila sa Sophie. Para, syempre,
matuto din tayo sa kanila. Yes. And mabigyan din natin sila ng knowledge about dun sa ano na yung mga na-experience natin throughout the years. Ayan. Grabe naman yun. Sobrang dami ko naman natutunan doon. Pero actually, agree ako sa mga yun. Kasi failure talaga, sa akin failure means progress eh. Kasi di ba, nagiging failure lang, yung actual failure, magiging failure yan pagka nag-give up ka. Yun ang failure. Pero pagka failure and tinuloy-tuloy mo pa rin, that's progress. Lalo na sa startup, statistically and realistically, most will fail. So, parang, and even if sabi mo si Sophie, isa siya sa, okay, may traction na startup, I wouldn't say super successful pa or big siya. Pa. Pero like, I would say, like, for a startup to live 2 years, nasa high Nasa high percentage siya survive, no? with paying clients, Yeah, paying clients. na Correct. sustainable, like, currently, wala pa kami sa phase na we're looking for investors. We're open to it. Pero like, talagang sustainable yung pagka-build namin ng business. A lot of pivots and a lot of, moving things around talaga siya. So, parang, being okay with that na, okay, sige, hindi pala ito yung type ng market. Nag-design tayo ng product. Yeah, actually, that's one of the things then. That's the reason why nabuo yung podcast eh. One of the reason why nabuo yung podcast is because I wanna learn from people. So right now, I've been trying to build my own venture din. I've been building startup, pero wala pa ako napapasucceed na kahit anong startup. And that's one of the reason kung bakit yung The Bosswood Podcast is very useful or very helpful on my end to know kung ano yung mga struggles nyo and ano yung mga possible kung ma-apply sa amin na, uy, kila Sophie to, na nag-work to, pwede natin itong i-try. Yun yung reason niya. Which is sobrang helpful. Not only for me. Sa tingin mo, for people na on the tech side. Kasi diba, usually dalawa yun eh. Sa mga startup. Correct. Or may hustler, tsaka may, hacker. Paano ba yung mga reels na gano'n? Hindi. Usually, sa mga startup, may hustler, tsaka may hacker. Kita ko ni-repost niya yung reel na yun. Nag-reply ako doon. Sige. Madaling araw yun eh. Madaling araw nga. Madaling araw. Hindi, pero tayo dito. Pero, syempre, yung mga nanonood mo, a lot of them, nagpo-fall dun sa hacker side. Correct. Taling tech side. Ano yung sa tingin mo parang pinaka-struggle? Maganda na interview. Sa akin, pinaka-struggle, team. Pinaka-struggle team. Why? Kasi we're good on the technical side eh. Yep. I can build any of those things na eh. The problem is the team. Kasi ako, magaling ako sa tech, pero hindi ako magaling sa business. Hindi ako ganun kagaling sa marketing. Hindi ako ganun kagaling sa sales. So, tama yung ginawa ni Sophie na nag-build siya ng team na ako hindi ako magaling sa ganito, pero hahanap ako ng someone. And one thing, hindi porket na kaya mong humanap ng someone, is madaling humanap ng tamang someone. So, yun yung pinaka-struggle for me, yung pinaka-struggle ng startup is to find the right partner. Yun talaga, sobrang hirap. Kasi may mga magagaling, pero hindi sila sobrang engaged doon. Ako, sabihin natin, nagbe-build din ako, and ako yung leader. Hindi ko rin masabi na ako yung magaling na leader. Kasi may lack of leadership din ako na kailangan matutunan. So, it's really challenging talaga mag-build ng sarili mong startup. Unlike dun sa, nag-work ka lang dun sa mga startup. Kasi ako, pag nag-work ako sa mga startup, I can manage the team eh. Pero pagdating na ako na mag-build ng sarili ko, ay, hindi pala ganun. Hindi pala siya same. May mas mabibigat pa palang responsibilities na kailangan mong magawa. Sobrang totoo yan. Kaya ako super value ko yung team. Sa Sophie AI, talagang, baby pa kami, small team, less than 10 people, yung full-time namin. Pero may mga project-based kami. Talagang binavalue ko sila kasi Sophie is not me, kahit Sophie AI, it's really the team eh. Correct. Siguro yung gusto ko lang marinigan or parang advice siya. Siyempre, ikaw, Boss Rod, parang years na yung track mo sa industry talaga, sa tech industry. So, ano yung parang
ma-advise mo sa akin? Wow! Parang like, tech lead na sa tingin mo helpful sa Sige. journey na. Siguro, first number one. Number one, being a tech lead, syempre, kailangan mo ng empathy. Yes. Kailangan mo maintindihan kung ano yung kailangan ng team. Hindi ka dapat nag-focus lang sa kung ano lang yung mga na-output nila. You really need to know bakit ganun lang yung na-output nila. Yes. Kailangan mo silang tulungan na ano yung kailangan mo para mas gumanda or gumaling ka sa ganitong larangan. And growth ng team. Importante yun yung growth ng team. Kasi gusto mo naman ipapil dun sa team mo na you're not just working here. We're growing here. Yun yung gusto nating iparamdam sa kanila. Number 3, ito na sa tech. Sa pagdating sa tech, you need to really understand kung anong ginagawa. Okay lang na kahit hindi ka pa familiar doon. Basta tinatry mo siyang intindihin kung ano yung ginagawa. So you're not just building just because you want to build. You're building because you want to have a great foundation dito sa binibuild nyo. Kasi pagka nag-build ka na ng build, pero hindi maganda yung foundation nyo, kayo rin yung magsasuffer sa uli. Kasi parang yun nga. Parang hindi ko siya tinitake as takot ako na hindi ko ma-explain dun sa business kung ano yung ginawa namin. Or sa tech team nung business na yun. Kung ano yung ginawa namin. Rather, parang gusto kong gawin yun kasi gusto kong maging confident. Yes. Na alam ko talaga yung sagot doon. Yun lang yung parang goal ko palagi talaga. So, Yeah, tsaka don't be scared na pagka hindi mo alam yung isang bagay, just learn. Yes. Just study it. Ganun lang. yes. Kasi hindi naman natin alam talaga lahat, di ba? Learner mindset talaga. Kailangan mo na talaga siya intindihan. Okay, one last thing. So, kung magbibigay kayo ng advice sa mga nanonood sa atin, like gusto rin nila mag-build ng startup nila, ano yung mabibigay niyong advice? So, build your vendors. Yun. And pag maghahanap kayo ng heroes nyo, sabi ko sa Sophie team, I don't know if naalala mo ba, ayoko ng working bees. Vendors tayo, heroes tayo. And in order to find it, you have to look for 3 qualities in a person. Itong 3 qualities na to is they have to, wait lang, get it. They have to get it. So, get it, meaning gets nila kung saan ka patungo and gets nila yung vision mo. Whether it's crystal clear or not yet, medyo gets nila. Number 2, gusto nila. They have to want it. So, get it, want it. Dapat on board sila sa vision mo. Kasi kung hindi naman sila on board, mababurnout yan. Hindi Correct. biro ang startup. Correct. Alam mo yan, Correct. alam natin yan. Like, hindi siya madali. And, usually, hindi mo siya maka-harvest agad eh. Matagal talaga siya. So, they have to want it. And third is, they have the capacity to do it. So, capable ba sila? Pwede naman gets nila, gusto nila, pero hindi naman sila capable. So, yun yung 3 qualities na you look for in the heroes. Kasi kung hindi, mag-Iron Man tsaka Captain America ka na magka-clash ka, di ba? Yeah. Correct. So, sa akin siguro, siguro sa mga tech, mag-focus ako dun sa tech, na may dalawang options kayo eh. Either, pumunta na kayo sa isang established na company, sa isang enterprise, diba? Para dun mag-work. Nandun na yung job description nyo, yung mga ginagawa nyo. Pero, katulad na sabi ko, parang paulit-ulit lang, na sinasabi ko kahit mga nasa event ako, nasa GTG ako, nasa AWS ako, yung lagi kong binibigay sa kanila na parang advice. If gusto nyo mag-startup, it takes a lot of resiliency. Yeah. Talaga. So, yun. A lot. A As lot. in, sobrang, parang kami ni Sophie, every month, parang pag may mga milestone, laging bumpy road ahead pa. Laging ganun yung sinasabi namin. So, ayun, resiliency talaga when it comes to startup. Ayan. And yun, don't afraid to fail din. Saan nila kayo mapa-follow, if ever? Facebook. Sophie ay Facebook, Instagram, TikTok. You'll find us there. Yes. Thank you so much, guys. Yun lang. Yay!